Ayan, di na po natin patatagalin, no? Kasi Mother's Day po nung nakaraan, Mother's Day pa rin ngayon. Okay? Isang buwan, Mother's Day. Amen. Sana sa Father's Day, 2 buwan. Okay. Mother's Month. Sige, huwag na po natin patagalin. Tayo po ay tumayo at buksan po natin ang ating pong Bible sa Romans chapter 12 on verse number 1 to verse number 2. Yan. Romans chapter 12 on verse number 1 to verse number 2. Yan. Sige po. Ako na lamang po ay magbabasa. Pakisundan na lang po ng inyong pong mga mata. Ayan. So, andyan na po ba tayo? Amen? Yes. Ayan. So, tayo po ay tumayo bilang pagrespeto sa salita po ng Diyos. Yan. Romans chapter 12 verse 1 to 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies as a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Tayo po yung mukot manalangin. Yes, Heavenly Father, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa hapon pong ito. At amin po dinadalangin na kami po inyo pong gabayan, Panginoon, sa pag-aaral po ninyo pong salita. Gamitin niyo po ako, Panginoon, sa hapon pong ito. Itago niyo po, Lord, ako sa inyo pong likuran. Gamitin niyo po akong dila, aking bibig, Panginoon. Kayo na pong bahala, Lord. Binibigay at pinagkakatiwala po namin lahat sa inyo pong dakilang pangalan, Lord. Patawarin niyo po kami sa aming po mga pagkukulang at mga nagawang kasalanan, Lord, at hindi po ito yung maging dahilan na hindi po kami makareceive ng blessing sa mga galing po sa inyo sa hapong ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Hindi na ito natanggal na. Okay. Yan. So, yan. Kanina sa preaching, na-preach na ni Pastor yung 12 buwan eh. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your body as a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. But yung key text ko ngayon sa hapong ito is yung verse 2. Ayan. Yung verse 2 is, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Naintindihan niyo po ba? O, tapos na ako. Alam niyo na pala eh. Okay. So, ang ating pong topic sa hapon pong ito, yan, sabi nga ni Brother Peter, nakakaantok talaga yung hapon na to. Pero di ka ba gigising kapag pumalo na ako sa pulpit? Oh. Amen! Yan! Sige. Sabi nga ng kakilala kong pastor eh, kapag magpipreach ka daw, bigay mo na, yung parang bukas di ka na mabubuhay pa. Amen? Mamaya kasi, kunin na tayo ng Panginoon, hindi na natin nabigay lahat. Amen? Yun. So, hindi nag-amen, mamayang hapon tayo matatapos, ha? Okay, forces of compromise. Ayan. So, ang ating pong topic for this afternoon is forces of compromise. Pag sinabi natin compromise, anong ibig sabihin yan? Di umaayon? Pag sinabi mong compromise, you're dealing with substandard or below standard. So pag sinabi natin compromise, meron kang standard pero sinacrifice mo. Yung standard, naging substandard ka. Yan. Sa mga dating mga crew dito, alam yung substandard, tama? Diba, Brother Jude? Pag substandard, di ka sumusunod sa standard para lang mabilis ang trabaho. Tama? Kaya sa mga nagpa-factory dyan, sa CAP, di ba? May mga substandard tayo na ginagawa para mapadali yung trabaho. Okay? So, ibig sabihin, nagko-compromise ka. Yan. So, pag sinabi din natin compromise, meron kasi tayong spiritual standard, pero hindi natin ginagawa. So, ibig sabihin, nagsasubstandard tayo dun sa mga practical way at mga ideas at syempre, yung Word of God mismo. Kapag tayo nagko-compromise. So, una nating compromise, o una nating punto is the cause of compromise. Ano nga ba yung dahilan
kung bakit ang isang tao ay nagko-compromise. Yan. May mga Bible character na nag-compromise. Malalaman natin yan sa Genesis 3:6, verse 22, verse 23, verse 24, na si Adam nag-compromise. Nag-compromise siya dun sa God's law, follow this white seed and lost paradise. Kaya pinaalis sila doon sa Garden of Gethsemane. Tama? Amen? Oh, Brad, mali ka na. Nag-amen ka. Sa Garden of Eden. Yan. Eden cheese. Di ba? So, ibig sabihin, mga kapatid, si Adam nag-compromise sa God's law, follow these wives, and yun, pinaalis sila doon sa Garden of Eden. Yan. Kasi yung mga wife na yan mahal natin yan, okay? Yari ako mamaya. Ngayon na lang. Okay. So, next ay sa Genesis 12:10-12, Abraham compromised the truth, lied about Sarah's relationship to him, and nearly lost his wife. Di ba, naalala natin na nagsinungaling siya. Sabi niya, hindi niya daw asawa si Sarah at yan ay kapatid niya. Tama? Para, yon mamaya yung ano ko dyan yung punto ko dyan. And sa Genesis 16, verse 1-12, Sarah compromised God's word and sent Abraham to Hagar, who bore Ishmael and destroyed peace in the Middle East. Dahil hindi sila magkaanak, pero alam ni Sarah, nakipagkita ang Diyos sa kanila na magkakaanak sila. Pero hindi nila hinintay yung perfect timing ng Panginoon. Kaya anong nangyari? Pinadala niya si Abraham, pupunta ka kay Hagar. Sipingan mo siya doon. Diba? Kaya nagkaroon sila ng anak, si Ishmael. Pero hindi si Ishmael talaga, yung pinangako ng Diyos. Diba? Ang pinangako ng Diyos ay si Jacob. Ay, sa Isaac. Yan. Kaya yan yung naging descendant ng mga Muslim na naging kaaway nila. Kaya nawala ng peace sa Middle East because of that. Diba? Next, sa Numbers 27-12, Moses compromised God's command and lost the privilege of entering the promised land. Alam naman natin na si Moses ay inutusan ng Diyos na anong gagawin. Yun ba? Anong gagawin ni Moses? Yun ba yun? God's command? Ano yung God's command? Kausapin lang. Tapos, pinalo. Hindi kinausap. So, hindi sumunod. Nag-compromise siya. Masabi niya, kakausapin ko, matagal pa yan. Kakausapin ko pa yung bato. Paluin ko na lang. Tigas ng ulo niya Diba? Nag-compromise siya. Next, sa Judges 16:4-6 and 16-31, Samson compromised his devotion as Nazarite and lost his strength, his eyesight, and his life. Nag-compromise siya doon sa pagiging Nazarite, yung devotion nila. Diba? Hindi dapat makaputol lang buo. Next, Saul compromised God's divine word by not slaying the animals of his enemy and lost his kingdom. Diba? Ang sabi, huwag papatayin. Sabi ng Panginoon, huwag mong papatayin animals ng kalaban mo. Pero, anong ginawa? Hindi niya sinunod. Diba? Next, David compromised God's standard, committed adultery with Bathsheba, murdered Uriah, and lost his infant son. Ganon din kay Solomon. Diba? Compromised his convictions, married foreign wives, and lost the United Kingdom. Si Peter din. Peter compromised his conviction about Christ, denied him, and lost his joy. So lahat ng mga Bible character na yan, marami pa nga dyan, ay nag-compromise. Ano ba yung dahilan kung ba't sila nag-compromise? Una is curiosity. Curious sila. Curious sila. Si Adam, curious siya. Sinabi na sa kanya na huwag mong kakainin yung mansanas. Tama?
Yung grapes, yung bunga, di ba? Huwag mong kakainin. Eh, dahil curious din siya. Ay, kinain ng asawa ko. Mukhang masarap to. Yan. Kainin natin dalawa. Di ba? Kinain niya. Which is, alam niya na hindi yun pwedeng kainin. Because of curiosity. Yan. So, kaya tayo nagko-compromise minsan dahil dyan sa curious tayo sa mga bagay na ano kayang mangyayari pag ginawa ko? Ano kaya yung feeling na gawin ko? Minsan, may mga pastor's kid, di ba? Dahil palagi silang nasa simbahan, and then, minsan, naisip nila, lumalaki sila, sinusunod nila yung Bible. Ano kaya kung may kakilala akong gano'n, ngayon pastor na siya, na pastor's kid siya, so lahat sinusunod niya kung ano sinasabi ng tatay niya, and then one time, parang gusto niya lang makita, ma-experience kung ano yung nasa labas. Sinubukan niya. Nagkamali siya. Nag-confirm siya. Bakit? Because of curiosity. Nag-compromise siya. Oo. Pero ngayon, yan, pastor na siya. Hindi doon pa, malayo pa. Okay? Hindi doon doon. O, kilala ko pastor. Yan. Biblical yun. Doctrinal talaga siya. Oo. Mission yung inaandala niya ngayon. So, because of curiosity, kaya tayo nagko-compromise. Marami din sa mga YP, di ba, yung mga young people, dahil dyan sa curiosity na wala sa Panginoon. Di ba? Masarap kayang ma-inlove. Kahit sinasabi na ng mga leaders, ng mga pastors, na sabi ng Bible, there is a time for everything, pero hindi sinusunod. Sinusunod yung sarili nilang kagustuhan because of curiosity. Ano kaya kung tikman ko? Di ba? Ano kaya kung gawin ko? May mangyayari kaya? Masarap kaya sa feelings? Tama? Di ba? Ano kaya kung sama nating gawin to? Di ba? Maraming ganyan. And then, at the same time, because of that curiosity, nawawala na sa Panginoon. Hindi na nagsisimba because of that sin. Di ba? Next, ano pa? Comfort. Nakita ninyo? Anong sabi ni Abraham? Hindi niya daw yon asawa si Sarah because of that comfort. Sabi, tatakot siya, mamamatay siya eh. At the same time, alam niya din, maganda magiging buhay niya. Pagkaibigan siya, nung hari. Kaya, because of that comfort, nag-compromise. Choosing is over obedience. Di ba? Dahil sa comfort na natatamo ko, dahil nililibre ka, binibigyan ka, ipagpapalit mo yung standard ng Word of God. Hindi dapat ganun. Katulad din ni Samson, di ba? Dahil mahal na mahal niya si Deborah. Si Delilah. Dahil love na love niya si Delilah, pinagpalit niya yung devotion niya bilang Nazarite. Because of that comfort, ako sarap eh. Ang ganda ni Delilah. Brother Justin, ganda ni Delilah. Ang puti. Mahabang buhok. Wow. Ang bango, Brother Peter. Di ba? Dahil sa sobra niyang pagmamahal. Ayan na. Comfort siya eh. Komportable dito. Sarap dito. Di ba? Kaya nga kung babalikan natin yung 12.1, ang sabi dito, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. Minsan, kaya ang mga Kristiyano ay nababackslide kasi hindi marunong mag-sacrifice. Hindi marunong mag-sacrifice ng sarili nila. Gusto palagi comfort, kaya nagko-compromise. Hindi pupunta sa church. Bakit? May trabaho ako ngayon. Mas malaki ang kita ko ngayon. Pag hindi ako nagtrabaho, ang pamilya ko walang kakainin. Comfort. Over obedience. Over God's word. Pero,
In the first place, sinabi na ng Diyos na yung grace niya is sufficient para sa'yo. At lahat ng bagay na yan ay nanggaling sa Diyos. Pagmamay-ari ng Diyos, kaya lahat ng bagay na yan dapat ginagamit natin para sa Diyos. Tama? Kaya because of that comfort, nagko-compromise tayo. Di ba? Kahit si Solomon. Di ba? Si Solomon, lolo ko yan eh. Babaero, joke lang. Okay, mulalo mo rin ba yung Brother Justin? Ay, hindi. Tito mo lang. Umami. So, si Solomon, napakadaming babae, no? Bakit dumami yun? Kasi gusto niya lumaki din yung kaharian niya. Diba? Bakit? Comfort eh. Sikat ka, kilala ka. Diba? Ano yan? Fame, gold, and glory. Diba yun? Gold, girls, glory. Yeah. GGG. 666. Diba? So, mga kapatid, because of that comfort, masayang buhay eh. Pero ipapagpalit mo ang Diyos. Pagpapalit mo yung standard, magko-compromise ka because of that comfort. Kaya nga babalik ka sa 12:1. Paano mo malalaman yung perfect will, acceptable, holy, kung ikaw ay nag-compromise? Kung hindi ka marunong mag-sacrifice. Diba? Alam niyo, yung pagsasacrifice na ginagawa natin para sa Panginoon, may kaakibat yan na pagpapala. Pero kung hindi mo kaya mag-sacrifice for the Lord, wala. Kaya anong sabi, di ba? Sabi ng Panginoon, disciples ko kayo kung kaya nyo pasanin yung cross araw-araw. Pero kung hindi nyo kaya pasanin yung cross, paano kayo mas natawag ng disciple? Dahil Christians tayo, right? Christ follower. Di ba? Dapat ang example natin si Christ. Si Christ araw-araw nagsasacrifice for us. Tama? Doon sa langit, ang ganda ng buhay niya. Dito sa lupa, inuusig pa siya. Para sa'yo, para sa akin, para sa ating lahat. Pero because of that love, nag-sacrifice siya. So because of that comfort, nag-compromise. Next, conformity. Wanting to fit in the world. Dahil gusto mong conformity. Dahil gusto mong makisama, makiayo sa takbo ng mundong ito. Anong uso? ML, Crossfire, Counter-Strike, Dota. Lahat ng mga larong yan, nakikiayon ka. Bakit? Kasi yan ang uso sa mundo. TikTok. Sayaw-sayaw ka pa dyan. Nang kay Andrew E. Pag ganun-ganun ka pa. Kasi pag ganun ka, di ba? Bakit? Kasi para hindi ka masabing KG. Para lang makasama ka sa trend. Nonood ka PBB mula umpisa hanggang dulo. Di ba? So lahat ng uso sa mundo, doon ka nagpo-focus, nag-compromise ka. Pero sa salita ng Diyos, hindi mo na binabasa. Bakit? Nagbigyan ka na ng attention. Masarap to, laro muna ako. Yung oras mo, naubos na. Tama? Na dapat ikaw ay nagbabasa ng Bible, nagde-devotion, mas inuuna mo yung mga uso sa mundo. Amen? Kung anong trend. Para hindi ka lang mawala. Iko-compromise mo. So, yun yung mga dahilan kung bakit nagko-compromise ang mga tao. Alam mo na, maiintindihan natin kung yung mga unbeliever nagko-compromise. Right? Wala pa silang Kristo eh. Tama? Pero ngayon, na Kristiyano na, nagko-compromise pa rin. Yun ang masakit. Amen? Amen. Nag-amen sila. So, cause of compromise, curiosity, comfort, at saka conformity. Yun. Next. Tapos na ako. Joke lang. Psalms chapter 1, verse 1. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners,
nor seated in the seat of the scornful. Okay. Ang next po natin ay the course of compromise. Ano yung course ng compromise? Yung lakarin, landas, unti-unting ginagawa. Okay? Makita niyo sa Psalms chapter 1 verse 1, blessed is the man, happy is the man thou that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor seated in the seat of the scornful. May pattern yan. Meron niyang level 1, 2, and 3. Oo, ayan o, sabi o, una daw, kapag ikaw ay lumakad, kaya nga hapis naman na hindi siya tumayo, hindi siya, nor standeth in the way of sinners, walk it not in the counsel of the ungodly. Kasi, ang mga sinners, yan, o kaya yung mga tao na lumalakad dyan sa ungodly, yung ginagawa nila, una, lumalakad